welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, eto, isha-share ko naman sa inyo yung mga halaman na the best ayon sa Feng Shui at hindi lang ayon sa Feng Shui kundi ito talaga perfect silang ilagay sa mga front door natin ngayong 2024. Pero bago tayo pumunta sa ating topic, konting shoutout po muna. Shoutout po kay Ma'am Helen Grace Matamis, kay Ma'am Marivic Platino at kay Ma'am Samantha Cruz. Maraming salamat po. Syempre, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito po sa screen yung aming complete address. At ito na po, pumunta na tayo sa ating topic. And ang number 1 sa ating topic for today is yung tinatawag natin na Schefflera. So dito sa Schefflera, siguro yung iba hindi familiar dito. Hindi natin ito masyadong nasasama sa listahan kasi natin. Kasi ito ay more on may pagka-outdoor plant nga. So yun. Kung halimbawa, yung front door nyo ay tinatamaan ng direct sunlight, syempre may mga ganong klase. O kaya sabihin na nating naka-face dun sa west. So, afternoon sunlight, yung tumatama sa kanya, perfect na perfect ilagay or display itong Schefflera. Ito ay kinukonsider as lucky at magbibigay daw ng positive energy at saka ng wealth ayon sa Feng Shui. At the same time, yun nga, dahil sa mga nito, kadalasan kasi itong mga dahon ng bawat stem ng Schefflera ay may 7 dahon kadalasan or normally. Ito ay nagsisimbolize ng swerte yung 7 dahon na yan. And ang maganda mo sa Schefflera, itong Schefflera ay napakadaling alagaan, napakadaling i-maintain. Ang ano natin dito, siguro ang downside natin kung halimbawa yung front door ninyo ay medyo hindi maliwanag, may tendency, hindi mamamatay ang ating Schefflera dahil napakatibay ng mga halamang ito. Kaya lamang kasi itong mga Schefflera sila ay variegated. So, nahahati ang kulay nila sa golden at saka sa green. So, maaaring mag-fade talaga or mag-revert siya. Mawala yung nawawala talaga yung kulay or yung variegation ng kanyang mga dahon kapag hindi siya nakakakuha ng enough sunlight. So, yun yung ating siguro dapat i-avoid when it comes to buying or taking care of this plant or having this kind of plant. Yung sunlight na makukuha niya kapag nandun sa front door ninyo. Pero other than that, wala, napakadali kasi ito nga, more on kasi siya outdoor plant. Magta-thrive siya kahit ilagay mo siya sa direct sunlight maghapon, walang problema. Ang mo na lang natin dyan is yung pagdidilig syempre. Pero yun nga, napakatibay ng halaman na to at saka napakagandang pang-accent sa inyong sa harapan ng inyong mga bahay. At isa pa, number 1 din ito or isa din to sa pinakamaganda na gamitin or i-include sa mga groupings ng landscape natin dahil nga doon sa pagiging matibay ng halaman na ito. Ang susunod naman sa ating listahan ay ito namang tinatawag natin na jade plant. So itong jade plant yun, nagbibigay din ito ng swerte. Siyempre, paulit-ulit to sa natin sa listahan natin. And ito ay napakabisa na ilagay daw sa front door ng mga business, yung mga halimbawa, mga businesses o kaya naman sa harapan ng bahay kasi nga nagbibring din ito ng wealth. And bukod dyan, ito kasing mga jade plant, napakaganda nito, lalo na yung sabihin na natin nasa 11 inches or mga 12 inches na pot na, ay mas maganda kasi kadalasan ang nabibili nito is yung parang nasa succulent lamang na nursery bag, which is yung napakaliit yung talagang sapo mo sa palad mo yung size ng nursery bag. Pero kung malalaki yung yung jade plant mo, napakagandang ilagay nito sa harapan, sa pintuan. And ito, katulad ng Schefflera, pwede rin sa direct sunlight kasi pwede rin pang outdoor ito. Napakatibay nitong mga jade plant. Pwede rin itong mga halaman na to sa shaded. Pero napansin ko kasi ito personally, bukod sa Schefflera, meron din kami nitong jade plant. Kapag hindi enough yung nakukuha niyang liwanag, sabihin na natin medyo madilim yung front door o kaya ay hindi masyadong tinatamaan ng liwanag, nagiging leggy siya. Tapos lumiliit yung mga dahon. So maaaring dalawang factor niyan is yung una, maaaring nagkukulang tayo sa nutrients na naibibigay dun sa ating jade plant kaya lumiliit yung mga dahon niya. Pangalawa is yun nga, kulang sa nakukuha na liwanag yung ating mga jade plant.
At saka bukod dyan, ito kasi matitibay din. Ito matibay, drought tolerant itong halaman na ito. Kaya itong mga ito, pwedeng-pwede mo siyang iwanan kahit mga ilang araw na hindi nadidiligan. Hindi siya basta-basta mamamatay. Yun yung kagandahan mo sa mga halaman na to. Personally, meron kami nito sa bahay. And yun nga, huwag ka namang masasanay sa pagdidilig ng mga jade plant kasi maaari namang malusaw ito kapag ka nasobrahan kayo sa dilig. Mapapansin nyo na lang manlalagas, manlalaglag yung mga dahon nito. And ito kasi medyo malaki yung kinakain na space ng bawat dahon niya. Unlike nung ibang mga halaman na maninipis lamang yung dahon na mabawasan mo lang isang dahon, hindi halata. Pero dito, kitang-kita mo kagad yung nawalang dahon. Susunod naman sa ating listahan ay yung syempre different varieties ng potos. So consider kasi doon sa kulay ng ano niya ng variegation niya katulad ng sa Schefflera may golden potos kasi tayo. So at saka yung shape ng dahon niya. And at the same time kasi napakaganda rin itong ilagay sa harapan ng ano natin ng mga pintuan natin. Ito totoo meron kaming jade plant at meron din kaming meron din kaming photos mismo sa pintuan sa harapan. Hindi pa natin nagagawa yung topic na to. Meron na talaga kami niyan. Itong mga photos, madali siyang alagaan eh. Ilagay mo lang siya dyan, i-display mo lamang siya dyan. Ayan na, nag-trail na, nagsimula lang itong aking manjula. Actually, manjula tong aking photos dito sa area na to, sa harapan ng pintuan namin. Sa 4 na dahon. Tapos habang tumatagal, kapag nadagdagan siya ng isang dahon, kakat ko, tuso ko lang ulit dun sa pot na pinaglalagyan niya. Iniripat ko nga pala kasi siya, yun ang target ko dito sa photos na to is even 4 na dahon siya, inilagay ko siya sa much bigger pot kasi nga ang target ko kapag nagkaroon siya ng panibagong dahon, cut ako, tapos tusok. Alam niyo ba, hindi ako namatayan kahit isa nito. Napakadaling buhayin at palaguin ng inyong mga photos kung alam niyo lamang. Kaya wala kayong magiging problema dito. Win-win situation kasi yun yung pag-cut mo dun sa let's say nadagdagan ng dahon, medyo humaba siya, ikat mo, wag kang manghinayang. Kasi eventually, mabubuhay yung ikinat mo, pagka itinanay mo, pagkatapos yung ginupit mo, magsasanga pa siya. So, ang tendency is mas kakapal. Akala mo lang numipis dahil binawasan mo or umiksi dahil binawasan mo, pero magbilang ka lang ng ilang linggo, yung mga ginupit mo, yung mga cuttings mo, buhay na yan, magpo-provide na ng sariling dahon. Tapos yung pinaggupitan mo sa kanya, magsasanga na siya. Susunod naman sa ating listahan ay ito namang Monstera deliciosa. Ito, hindi na natin kailangang sabihin pa. Ang mga Monstera kasi ay pinaka-popular na halaman. Dati, lalo na noong mga bago pa lang, yung mga pre-pandemic pa lang, ang mamahal nito. Even yung mga ordinary na Monstera like yung deliciosa, mahal yan. Ngayon lang medyo nagbabaan na yung presyo kasi hindi na siya ganun in demand. So marami na tayong supply na makukuha. Pero before, grabe, nag-aagawan dito. Lahat ng tao na nahilig sa halaman gustong magkaroon nito, even yung Monstera deliciosa lamang. Itong halaman na to sa pinakahinanap talaga ng mga tao na nahilig sa paghahalaman o nagustuhan yung paghahalaman na gustong mag-display sa loob ng bahay. Easy to take care, madaling buhayin yung mga propagation nitong mga to. At saka very stunning naman kasi talaga yung mga dahon nito na akala mo ba yung kasi 'di ba yung mga cut niya, mga patterns ng dahon niya, yung mga hiwa niya, so yung mga butas na meron sa different kinds of Monstera. So yan yung nagustuhan. Kaya naman talagang pagka nakita mo siyang nakalagay sa front door pa lang, napakaganda, mapapansin na kagad, nakakapagpadagdag talaga siya ng ganda sa sa harapan o sa pagpasok sa entryway pa lang ng bahay natin pagka ganito na kagad yung nakita mong naka-display. Ma-amaze, mapapawaw na kagad yung mga bisita mo. Dating lang dito sa halaman na to, syempre, dapat nating i-avoid yung direct sunlight. Kasi kapag ka direct sunlight, chances magkakaroon siya ng yung kulay yellow na mga dots. Yon o kaya naman masusunog ang dahon niya. Hindi niya talaga kayang i-tolerate ang full sun, ang direct sunlight. Kahit pa sabihin mong hindi naman maghapon tatamaan ng direct sunlight, papangit. I can assure you, papangit talaga yung mga Monstera ninyo kapag masyado siyang nabilad sa araw. Even morning sunlight. Pagka yung morning sunlight mo around 10 na, medyo mainit na yan, papangit ang Monstera natin. Kaya you have to avoid
yung mga ganong situations para mas maging maganda yung inyong mga monstera. Susunod sa ating listahan ay ito namang mga fiddly fig. So itong fiddly fig, katulad din ng mga binanggit ko sa inyo before, meron din ako nito sa front or meron din kami nito sa front door namin sa harapan. Hindi naman front door pero sa sulok sa may terrace. So ganun pa man, yun pa rin yung entryway kasi. So eto, kung medyo malaki naman yung space or spot ng front door nyo, may ano doon, may bakanting space, maganda talaga ang fiddly fig. Ito sa pinaka go-to plant na pang-display sa mga office, yung makikita mo sa corner ng bahay, at saka sa mga malalaking bahay talaga, sa loob, sa living room, sa mayroong kang corner na medyo malaki yung space na kakainin. It's either fiddle leaf or rubber tree yung ginagamit dyan. Dahil napakaganda naman talaga ng mga dahon ng fiddle leaf. Ito yung amin, noong maliit pa lamang siya, hindi man maliit, pero around siguro mga 6 feet na sa corner ng bahay naka-display. Pero eventually kasi tataas yan dahil doon sa namin, sa terrace namin, enough naman yung amount of light na nare-receive nila. So walang problema. Humaba siya ng humaba, so ang ginawa namin, pinropagate namin, inano namin siya, yung tawag dito, minarkot namin. Pagkatapos, noong nakat ko na yung mga fiddly fig ko, ito ay inilagay na namin sa loob ng bahay. So ito mismo yung pang-display namin sa bahay. And every now and then, inilalabas namin siya para makakuha pa rin siya ng enough amount of light. Although hindi naman nagbago kasi sabihin na natin once a week or once every 2 weeks, inilalabas namin siya para lang maging okay yung kalagayan ng fiddle leaf. And ito ay propagation na namin itong fiddle leaf and very healthy ito. Napakaganda nito. Kaya yun, kung malaki naman yung spot or space ng front door ninyo, pwede tayong maglagay ng fiddle leaf. Mapaloob yan, mapalabas yung 'di ba, front door. So, pwedeng pagbukas mo ng door, meron kang parang sabihin nating hallway doon or corner doon. Pwede mo siyang i-display doon. O kaya kung halimbawa sa harapan, bago ka pumasok sa entryway mo, as long as hindi siya magiging sagabal. And eto, pagka mga ganitong klaseng halaman, dapat hindi siya yung multi-branches. Mas maganda kung yung single lang, yung patayo lang siya, isang upright lang. Kasi para hindi sagabal, hindi maging harang sa daan. Kasi nga malalaki yung dahon ng mga fiddle leaf. Sa ngayon kasi, pwede naman, malingkas kami nabibilit no na around, halimbawa, sabihin natin mga 2 feet. So, maliit pa lang yun. So, yun. Makokontrol naman natin yung growth niyan kung halimbawa hindi naman natin siya iriripat or ilalagay sa much bigger pot, hindi naman magiging ganun kabilis ang paglago or pagtaas ng fiddle leaf natin. So yun, pwede pa rin pala kahit ilagay natin siya or medyo maliit yung ating space sa front door natin. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag nating palmera. Pagdating naman dito sa palmera, ito ay considered din as lucky plant ayon sa Feng Shui. Nagdadala rin ito ng positive energy. And bukod doon, kung halimbawa ang target mo is medyo jungle look. Yan. Kung medyo jungle look yung tinatarget mo na doon sa front door mo, isa to sa pinakamaganda na ilagay. Kasi syempre, ang ito rin siya, medyo malaki din yung pot. Kung halimbawa gusto mo nga ng jungle look, dapat malaki yung space mo kasi syempre mas malaki yung pot na ilalagay natin para sa mga palmera is mas malago din yung kalalabasan niya. And favorite din to ng mga nabili ng halaman kasi madaling alagaan panglagay nila. Hindi lang sa front door kasi panlagay nila sa loob ng bahay, panlagay nila sa mga veranda. Ito yung napipili nila ng mga halaman. Kasi ito, halimbawa, pang veranda, yung kayang-kaya niyang i-tolerate yung direct sunlight. Ipasok mo siya sa loob ng bahay, kayang-kaya niyang i-tolerate yung minimal or kokonting amount of light na nare-receive. Hindi ka masyadong mahihirapan dito sa halaman na to. Yun nga lang, ang hirap mo dito kapag kayong paiba-iba ng spot, lalo na kung medyo malaki. So, mapapansin mo naman na itong palmera is nagkukulang na talaga or hindi na enough yung amount of light na nare-receive niya kapag nagsimulang manilaw yung mga dahon niya. So, parang mapapansin mo kasi tatamlay yan More on parang di ba bushy type. So, kalat pero magdo-drop kasi yan kadalasan parang lulungkot talaga yung palmera. And naninilaw yung mga dahon niya nang parang wala namang kadahilanan. Hindi ka naman kulang or sobra sa pagdidilig. So, yun, that means maaaring hindi enough yung amount of light na nare-receive nila. Pero other than that, kung halimbawa tinatamaan ng direct sunlight ang iyong palmera, wala kang magiging problema kasi nakabilad talaga itong mga ito
sa direct sunlight. Susunod sa ating listahan ay yung tinatawag naman na Pakira or Money Tree. Itong Pakira Money Tree, katulad siya ng jade plant. Hindi siya nawawala sa listahan natin. Pagka kasi talagang sinabi mong lucky for feng shui, kahit anong taon pa yan. Ilan na ba? 3 taon? 4 na taon na natin ginagawa tong segment na to every year. Pero lagi siyang kasama sa listahan. Kasi nandoon na rin sa pangalan niya money plant or money tree or Pakira. So, yun yung mga popular na tawag sa kanya. Dito, wala ka namang varieties kasi 3 variety na yung meron yung golden, yung albo, at saka yung ordinary na Pakira. Ito, napakabenta nito sa garden. Hanggang ngayon, mas mabenta pa nga siya ngayon. Kasi before, lalo na nung lumabas yung mga variegated na Pakira, mahal niyan. Sobra, 10, 15, depende sa size. Yung presyo, 15K parang ganun. 10K, 15K. Pero ngayon, bumaba na talaga. Ngayon, may mabibili ka na. Around 2, 3, 4, 5. Depende na lamang sa height. Pero maganda na yung height nun. Hindi na yun yung sobrang baba. Kasi dati, imagine niyo siguro around 1,000, 2,000 pesos. 1 foot pa lang yung mabibili natin doon. So, ganun ka yun. Ganun ka mahal yung dati. Pero ngayon, hindi na. Magaganda na yung height. Medyo may height na talaga siya kapag ka mga ganung prices. Magkakatalo na lang siya yung taba ng pinaka-trunk niya. Yun. Tsaka minsan kasi may multi-branch yan Tsaka kung gaano syempre kakapal yung dahon na. And kadalasan, itong mga Pakira or money tree natin is, grafted yan kapag yung mga variegated at albo. Kasi ang original nito yung color green lamang. Ako kahit yung color green, napakaganda niyan. Basta ang halaman mo medyo may height, medyo makapal, pagkatapos, sakto siya dun sa spot na ilalagay mo, maliwanag, nagbibigay talaga siya or hindi pwedeng hindi mo mapapansin Lalo na yung mga ganitong klase nga ng halaman. Tapos sasamahan mo pa ng magandang paso. Ilalagay mo po siya sa magandang paso. Hindi pwedeng hindi mapapansin yan. Kaya kami simula nun, meron kami yung green na Pakira, meron din kaming variegated. Nung medyo tumaas yung green namin na money tree dito sa bahay, sa sulok. And inilagay muna namin siya sa labas ngayon kasi ipinasok namin naman yung isa naming halaman. So papalit-palit yan, palit-palit lang. And isa to sa perfect nga na ilagay dyan sa mga ganyan. At saka napakaraming options nito Kasi halimbawa, kung maliit lang din yung front door or yung space ng front door ninyo, may nabibili niya na braided, yung nakatirintas. Meron din naman kahit sabihin mong hindi siya nakatirintas, yung merong maliliit niya na nabibili. So yun, depende na lang. Kaya lang syempre, striking kagad sa mga mata ng mga bisita kapag nakita mo medyo may height yung halaman na ilalagay mo. Ang susunod naman sa ating listahan ay yung tinatawag naman natin na fortune plant. So ito, nasa pangalan na din, fortune. So yan, ayon sa feng shui, nagdadala rin ito ng good luck at wealth sa mga kung sino man yung nag-aalaga nito. Ito, perfect na perfect din to para sa mga front door natin. Kasi ito, lang yan upright lang. Tapos, ang may dahon lang yan is yung pinaka-tuktok. Ito, stick talaga siya. As in, stick. Bagong tanim itong mga ito. Tawag dito, stick na stick lang talaga. Tapos, kasi galing yan, nilalagari yan, pinuputol yan. Itong mga fortune plant, kung hindi nyo po alam, is tumatangkad yan ng hanggang siguro mga 15 feet or more, Tapos, tsaka niyan ikakat, tsaka namin yan ikinakat. Pinuputol yan simula dun sa pinakababa niya. And then, dadalhin sa garden, meron niyang sizes, may stick yan. Tapos, kadalasan is 4 sa isang paso. 4 na magkakaiba ng size. Yung large, yung XL, tapos large, tapos medium, bago small. So, ganun yun, nakahilera. Ganun ang paggawa ng fortune stick. Pagkatapos, yun bibilad mo lamang sa araw yun or di-display mo sa araw hanggang sa eventually, pagkaraan ng mga ilang linggo, makikita mo na yung mga sungot. Unti-unti na yung sisibol, unti-unti na yung papakyawin ng mga mamimili. Ganun po yan. Pagkatapos, i-display talaga siya sa mga front door. Yun nga, maganda kasi siya. Dahil different sizes, parang hindi mo makikita na although hindi siya multi-branch, dahil stick nga lang siya, pero kasi hindi lamang kasi isang sungot ng dahon or hindi lang isang branch ng dahon yung sisibol. Minsan 2, minsan 3, magkakaiba yung size niya pa. Kaya simula sa baba, sa medyo sabihin natin gitna, paakyat, meron kang nakikitang color green dun sa halaman, kulay green dun sa halaman kasi naano siya ng dahon. And yun nga, hindi siya sagabal. Sabihin mong eksakto lang, around 2 feet yung space mo ng front door mo, tamang-tama lang siya. Dahil didepende na lang yan
doon sa size ng paso na mabibili mo. And ito, madaling alagaan. Totally, para siyang lucky bamboo na pinalaki. Kasi di ba, ang mga lucky bamboo natin, manipis lamang. Pero ito, malalaki yung fortune stick. Pero yun, wala kang kaano-ano dito sa mga halaman na to. And kung wala talaga tayong space, ito, nabubuhay ito ng water propagation lamang. Pagkakat mo, pagkalagari mo, ilagay mo, patong mo sa tubig, makikita mo, nag-uugat yan. Pagka nag-ugat yan, sisibol ang mga dahon yan sa ibabaw. Ang ano lang natin dito, kung halimbawa meron kayong mga fortune stick sa bakuran at gusto nyo magtanim at mag-propagate nito, i-avoid natin na magkabaligtad. Yung bottom na nilagari natin, yun dapat yung itatanim natin syempre. Kasi syempre, pag nilagari mo yan, at minsan malilito ka, pagka nagkamali ka ng dampot at ang naitusok mo syempre ay yung pinaka ibabaw niya dapat, ayun na naitusok mo, nabaligtad mo, hindi yan sisibol. So, yun lang yung tendency na mamatayan ka ng mga fortune plant or hindi sumibol, hindi gumanda yung mga fortune plant mo kapag ka pinropagate mo o kapag ka nag-try kang mag-propagate nito. So, ang kailangan lang nito, dilig. Dilig tsaka fertilizer para gumanda yung mga dahon niya para maging mas mabilis lumaki, mas mabilis humaba or magkaroon ng mga dahon. Every 3 weeks, paglagay tayo ng fertilizer, nakakatulong yan para sa ating mga fortune plant. Ito ginagamit to sa mga sa mga shop, sa mga businesses kasi nga yun nga fortune plant parang nagbi-bring siya ng good luck sa mga business owners. Tsaka maganda siyang pang-display. Yun nga, kung halimbawa maliit lang yung space mo sa mga tindahan mo, sa mga shop mo, tamang-tama lang siya kung gusto mo pa rin na may halaman. Iba pa rin kasi talaga ang nagagawa ng mga halaman ng mga landscape sa harapan, sa bakuran, even sa loob ng bahay. Iba ang nagagawa kapag meron kang halaman. Nagdadagdag talaga siya sa display o sa ganda, sa decoration ng bahay mo. At the same time, may mga ibang benefits pa na nakukuha tayo. Kaya itong mga halaman na nasa listahan natin talagang perfect na perfect para sa mga front door natin ngayong taon. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.